Samantala, pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 3 sa mga politikong kabilang sa kanyang narco list sa isang pagtitipong dinaluhan din ng bagong U.S. Ambassador to the Philippines na si Sung Kim. Balitang hatid ni Joseph Morong. I will protect. Ito ang unang beses na kanig ng personal ang bagong talagang U.S. Ambassador to the Philippines, Sung Kim, sa talumpati ng Pangulong Rodrigo Duterte. Walang binitawang mura ang Pangulo pero matigas ang paninindigang magpapatuloy ang gera laban sa droga. I do not enjoy killing Mekano. But I have to protect. You want to stay alive? Stop drugs. You want dead? You want death? Oh, go on with the drugs. Ilang beses niligsan ng Amerika ang extrajudicial killings na produkto ng kampanya laban sa droga ni Duterte. Nito lamang weekend, muling nagbanta ang Pangulo sa pagbubuwag ng Visiting Forces Agreement matapos i-anunsyo ng Amerika na hindi nito i-renew ang Millennium Challenge Corporation grant ito sa Pilipinas na nasa mahigit $400 million. Sinubukan naming hinga ng pahayag si Ambassador Kim pero sabi ng US Embassy, hindi pa sila handa magsalita. Sa harap ni Ambassador Kim at iba pang mga ambassador at mga awardee ng 2016 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, ipinakita muli ng Pangulo ang kanyang drug list na laman ng mga pangalan ng mga politikong sangkot sa droga. Dito nagbulgar ulit siya ng 3 pangalan. In here are the names of municipal mayors, almost all of the barangay captains, and a senator who was playing at the same time, and she was glorified with an award. Every page, elected public official. Ako hindi maniwala. Ako, Representative Vicente Belmonte, Mayor Lawrence Cruz, that's an illegal. Mayor Willie Lim, pero high profile. Lahat yan. Dati na nagpahaging ng pangalan ni Belmonte at Cruz ang Pangulo sa Wallace Business Forum pero ngayon lamang niya binanggit ang pangalan ni Lim. Inulit ng Pangulo, utos niya sa pulisya at militar, sirain ang aparato ng drug business sa Pilipinas. If I have to go to hell, may I rot in jail for all times. If I'm cut, they say that they want a coup d'etat, fine. Go ahead. It's part of my destiny. Joseph Morong, GMA News.